Eto na mga ka-good news, bigyan na ng katapusan itong walang katapusang sarswela at sirkus sa Senate. Itong mga pag-imbestiga ng mga paratang lamang, mga maritisan, mga tsismisan lamang na pinapalabas ng isang tao lamang. At nangyari diyan ay parang puppet show. Mayroong nagkontrol ng mga puppet sa itaas at ang Senado ay nagiging puppet. Kilos ng kilos lang sila ayon sa gusto ng isang tao. Well, narito si Zubiri. Mig Zubiri, head of the Senate, at tuldukan niya na at sabi niya ay tigilan na ito. Atin pakinggan si Mig Zubiri. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Morales cites a document which he claims to have seen by the virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. And the drug test of the president, even the drug test of the president is being brought up, even though it does not appear to be germane or important to the subject matter of the motu proprio investigation. Ayan, yan ang importante diyan, ang mga totoong ebidensya, tangible evidences at talagang nakikita ng witness. Ang witness dito ay nagkakahaka lang, kaya ganyan ang nangyari, nagiging circus ang itong Senado ngayon. Kaya total waste of time, money and effort. At sayang ang oras. Dapat pag-usapan diyan ay WPS na. Kasi pambansang seguridad ang WPS. At ang WPS ang future ng ating next generation. Hindi itong mga maritisan na ang unang nagpalabas niya na isang marites din na nandun sa Amerika. We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Ayan, political persecution. Be careful, sabi ni Zubiri. Baka nagamit lang kayo ng mga politiko na kalaban ng administrasyon. Kaya dapat ang pagtuunan ng pansin ay ang importanteng issue sa ating bansa. Hindi yang marites. At ang nagpagulo kasi diyan ay isang babaeng vlogger lang na nagtatago at hindi umaharap sa Senado. Kung totoo siya, harap siya sa Senado para patunayan niya yung mga sinasabi niya. Ang sa kanya lang kasi kumikita lang sa vlog, million views, 1,000 pesos ang revenue niyan. Kaya ganyan talaga ang trabaho ng vlogger. Tumitira talaga yan ng malalaking isda para malaki ang kanyang revenue sa YouTube. Ang mga tao kasi naniniwala kaagad na ganyan. Ebidensya at tunay na mga testimonya ang dapat nadalhin dyan sa Senado. Hindi yung hearsays, chismis. Ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. Ayan. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din. Ang caution ko sa chairperson and the members of the Senate is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Ayan, political circus at political ambition, yan ang dapat iwasan ng Senado. Kasi ang Senado nagtatrabaho para sa taong bayan, hindi yan nagtatrabaho para sa isang politiko na gustong tatakbo pa sa susunod na eleksyon. Kaya ang Congress, Senado, ang tunay na pangsyon niyan ay magsilbi sa taong bayan para sa ikagaganda, ikakaunlad ng buhay ng taong bayan. Hindi itong mag-aksaya lang ng oras dyan at ng budget. Araw-araw malalaki ang budget niyan sa Senate hearing. Kaya total waste of time. Ang dapat pag-usapan ang delikadong issue ngayon, ang WPS. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako magpaalam na. Maraming salamat.